There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karin Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Doctor of Education, bakit ginawang Vice President lang? Ikaw, na wala pinag-aralan, ginawang Presidente. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan, Hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. kawawa ka naman. Bakit? Anong nangyari dito sa iyo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan, tapos Bakit? tagasalo ka sa lahat ng problema. Itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganun din kay Janet Ahok, at kay Karen Sanico. Sanico. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married. Married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa ngang hindi tayo napag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Oo, implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa Arco ni Noah? So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So, ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages sa Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Sa Janet, alam ko lang. sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay
ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot nyo sa tanong kung mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa Wala. kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po yung walang kasalan tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi na tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So kami mga parents wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Kayo, Mr. Chair. Usaa, after this hearing, you take custody, physical custody of the four contemptees. Huh? Mr. Chair, from the Department Yes, of Justice. go ahead. Mr. Chair, Yusek T. yes, Mr. Chair, maybe just request for the committee, for the Senate to allow the respondents who are cited in contempt to attend the hearings in the Department of Justice will be scheduled in 2 weeks. Yes, we will just make the necessary communication and USAA will take care of their transportation papunta dun sa hearing ninyo. Okay, thank you, Ha? Mr. Chair. With that, meron pa kayong gustong sabihin? Yes, Jerens? Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung, kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Bakit? Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan? Tapos Bakit? nagasalo ka sa lahat ng problema? Wala ka palang, ano ba? Bakit po, sir, Your Honor, na Tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. dahil po ni Rosalina Tarok, Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na meron kang powers. Bakit ikaw napili ni the late Tarok, yung lula ni attorney? yun nga yung hindi ko alam bakit ako yung Tanungin mo, pinili. hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam.
gagano ka lang, tutunga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka, at siguro may alam ka, bakit ikaw pinili? Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ka, ikaw ang pinili? Yung kapagsasabi lang po si Atty. na yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga, yung... Sa kabata-bata mo, sige makinig ka. Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas nandyan yung mga, kung sa atin pa sa, maalam, mga matatanda na maraming alam, doctor of education, bakit ginawang vice president lang? Ikaw, na wala pinag-aralan, ginawang presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa iyong question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating presidente? Pwede ko magbisaya. Sige, magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutara nga. Okay, bago sa unsay kuan ni Rosalina nga nung gipili ko nga ako usaramang ko kabata 22 years old mo 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 22 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makaka-command ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may FM radio station kami. Ano? May FM radio station kami, nagsulti-sulti na unta ko sa FM radio station nga ako, Mesiya, ako, Isos. Yung tahod ng mga tao, yung respeto, gumikan sa pag ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nilang Rosalina, Dahil sa ang tawag yan? Dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili, dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung yung naibawaan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan nga gani maglisod pa kog dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabatan-on wa pag Tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? dili waya ako tawagan nga haring sa Atila, waya ako tawagan ana, Your Honor. Waya. Ang Imposible ilang waya nga. tawag nila, Your Honor, is Senyor Aguila. Senyor Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senyor Aguila? Kasi yung Senyor Aguila is screen name na is as a music composer, nagcompose ako ng kanta. Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music. Kumakanta ka. Opo, kumukompose. Compose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo, sa buong maghapong ito, 8 oras na halos. Ito Paniwalaan isang niyo huling ako, Your pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Salamat kayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galarida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya.
Kasi si Mr. Galanida po, yung, Your Honor, yung Secretary General noong una, yung may alam sa, Kaya nga, ako nga, hindi ako Chair, naniwala. kung napapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kasi kanina, Mr. Chair, merong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto gani ko muhuman og eskwela, kaya wag ako mag-eskwela. Anong grado mo? Ako, Anong high grado? school graduate ako, Your Honor. Ha? Second year high school ako, Your Honor. Second year high school. Oo, high school. Gusto pa gani ko magnapa ko yung mga pangandoy sa akong kinabuhi. Alam mo, Ang pangutana nga nung gipili kong presidente sa bayanihan. kaya nga eh. With the way you speak, hindi ako maniwala na you can manage SBSI composed of more or less almost 5,000 people, tapos ikaw ang leader. Yes. Ito, Juan, anong tawag sa'yo? Haring Aguila? O, Senyor Aguila. Makita mo yung rebulto na yan? Opo. Sino yan? Si Don Albino Tarok po yan. Si Don Albino Tarok, ang among gituuhan. Yan yung lolo ni attorney. Lolo ni attorney. Yung founder ng among gituuhan sa Tibok Socorro. Yung founder. We don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya. Ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahihirap, mag-organize through bayanihan, at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang kayo ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape, at pinipilit mo na mag-sex sila. Kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo, at meron mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Your Honor, sa tinuod nga niya, Your Honor, huwag nagpailam akong Santo Niño. Dili, may mo atong Cebu maghalad sa Santo Niño dito, magsinulog mi, mapilmig sinulog sa mga kabataan dito, o naaras kapihan ng Santo Niño. Sige, hindi ka Santo Niño. Pero, yung magpapakasal sa mga bata, kinakasal mo yung mga bata. Waya na himua, Your Honor, kaya unsa may yung sulti, unsa may yung kamang kaagan, 23 anyos pa ko, 22 anyos pa ko. Yung unsa man po'y, ano naman ang dahilan itong mga bata na magsinungaling? Please enlighten us. Bakit yung mga bata na yun magsinungaling? Minor de edad yan, mas matanda ka. You are 20? Ano ka? 22 years old. 20? 22 years old. 22 years old. Opo. Ito mga bata, 12, 14, 16. Pinakamatanda siguro 18. Pero walang 18 doon. 14 ng puro minor de edad yun. Bakit sila magsinungaling at magsabi? Alam mo hindi po, babae yun. The last na pwede sabihin ng isang babae na bata na minor de edad na sila ay ginalaw yung kanilang pagkababae. At pinilit sila na makipag-sex sa lalaki na pinapakasal mo sa kanila. Your Babae yun, Honor, Pilipino tayo, mahiyain tayo, ayaw natin na aminin niya sa publiko. Pero yung bata ngayon, nagsabi, labag sa kalooban nila yun, umiiyak na nagsasalita yung bata dahil bata, tapos involving yung kanilang pagkababae na ginalaw.
Magsinungaling pa yun? Ako, prangkahan tayo, Jerek. Jerens. Yung ano, Your Honor, tanungin lang po natin yung dalawang bata na si Pinapasa mo na, na naman doon sa dalawang bata na kuhan mo eh. Yung nga, sabi nga ng DSWD, hindi pwedeng iharap yun dahil may mga kailangan tayong sundin na batas.